topic po natin ngayong araw is yung paggamot sa mga sakit na sa balat ng rabbit natin, particularly yung mangge, no. So ano ba yung mangge na tinatawag? Yung mangge, mga karabit, isa yung yung very typical na sakit sa balat sa mga rabbit natin. Usually nag-i-start siya sa paa, sa ilong, saka sa tenga ng rabbit natin. Kasi once na magkaroon ng mangge yung paa ng rabbit natin, usually pag kinakamot nila o pinupuna sa ibang part, doon nagsisimula yung yung paglaganap o pagkalat ng mangge. So, saan ba siya nakukuha yung ganyan? So, yung mangge, yung cause niya is parasite, no? So, mga parasite yan na kumakain nag-feed sa host nila. And yung nagiging host nila is yung rabbit natin. Nag-i-start yan usually lalo pag tag-ulan, tapos poor sanitation ng cages natin. Bakit sasabi ko pag tag-ulan? Pag tag-ulan kasi usually mataas yung moisture, mataas yung yung moisture content ng hangin, saka laging nababasa yung mga kulungan. Once na laging nababasa yung mga kulungan and at the same time hindi nalilinis, diyan nag-i-start yung mga pag-draw ng mga parasite na yan. And then nalilipat yan sa rabbit natin. Kaya nagsisimula sa paa kasi naapak-apak nila yan, and then nakapura sa ilong sa tenga. So usually diyan nagsisimula yung mangge. At makikita mo sa yung mangge, madali siya mapansin, no. Madali siya makita siya makikita mo yung mangge once na nag-form na siya ng parang balakubak or mga white crust dun sa paa ng rabbit, usually sa mga kuko. Nagkakaroon na parang build up ng balakubak. Tapos sa ilong nagkakaroon ng mga balakubak o mga white crust na build up. Saka sa tenga. So yan yung masabi natin nag-i-start na yung build up ng na mangge. At pag hindi natin napigilan yan o naagapan yan, usually dahil sa parasite nga yan, i-feed niya yung host o yung rabbit natin. Eventually mangangayat yung rabbit natin, and pag tumagal, ikamamatay ng rabbit natin yan. So dahil po dyan sa sakit sa balat na yung mangge, yung ivermectin na injectables. Mamaya papakita natin sa inyo. Ivermectin na injectables. Ito yung pinaka mabisang paraan, lalo na pag mabilisan yung kailangan nating effect. Ivermectin. Kaso lang problema niya is ini-inject siya sa rabbit natin. So pag ini-inject siya, kailangan tama yung pag-inject, kasi pag hindi tama yung pag-inject, critical yung medyo kailangan tama para hindi mamatay yung rabbit natin. Paalala lang, mga karabit, ang paggamit ng ivermectin injectables o yung mga ivermectin natin, meron siyang tinatawag na 1 month healing period. Ano bang ibig sabihin ng 1 month healing period? Ibig sabihin po, yung ivermectin nag-i-stay sa katawan ng rabbit natin sa loob ng 1 month. So, hindi siya nakakagad nawawala. So, kailangan i-keep natin sa mind natin na meron siyang healing period ng 1 month. 1 month. And yung ivermectin po ay hindi advisable sa mga pregnant na doe. Hindi siya pwede sa buntis. Alam naman po natin na gamot yan. So may chance na pag ginamit natin sa buntis yan is maapektuhan yung growing ng kids sa loob ng mother doe. And hindi rin po siya advisable sa mga lactating doe. Kasi delikado rin po sa kalusugan o sa health ng kids natin. So, napakita namin sa inyo yung tamang pag-inject ng ivermectin. Ang kailangan natin is yung ivermectin natin. Yung ivermectin natin. Ivermectin, any brand pwede. Brand ivermectin. Tapos, kailangan natin ng needle o yung syringe. Ito yung syringe na ginagamit natin, yung maliit na syringe, para safe sa rabbit natin. Tapos, ito naman yung rabbit namin. So, meron siyang main start pa. Main start pa lang naman. So, makikita natin. Makikita natin sa paa niya, meron yung sumakot sa paa niya. Lahat tayo na mag-ayong paa niya. Ang mahalagang part lang dito is kailangan mahawakan natin ng maayos yung rabbit. Ang dosage pa na ginagamit natin is 0.1 to 0.15 to 0.2 cc. So kukuha tayo. Ayan lang. 0.1 to 0.2. Ayan lang, 0.1 to 0.15 to 0.2. Usually 0.2 yan. Yun yung usage na natin. Nakita nyo naman yan. 0.1 to 0.2. So, yan yung natin. Yan yung dosage. Tapos, sa pagtuturok ng rabbit, kailangan natin siyang i-held ng maayos na hindi siya gagalaw. Tapos,